sa ating pong pag-aaral sa araw po na ito, Saturday class po. Work and Destiny. Lesson number 5, it's all about work and our money. Roman number 4 po tayo. Balance perspective. Kasi po pinag-usapan po natin sa Roman number 3 yung wrong concepts of prosperity and abundance. Maling konsepto na pananaw, no? About prosperity and abundance. Tayo muna yung manalangin. Kasi Pastor Jonathan, open us in prayer. Father God, salamat po sa umagang ito na kami ay hindi nag-aaral ng iyong salita. Nawa kayo ang tamang gumabay ang nanguna sa amin. Kalakitnaan namin. Ikaw ang magbigay ng sapat na pagulungan at kaalaman sa amin upang maunawalan namin ang bawat tatalakayin namin, bawat salitang aming pag-aaralan. Ikaw ang magbigay at magbigay sa amin upang maunawaan at pag-intindihan namin ng Diyos ang nabis mong pagwapit sa amin. Dahil kung ipaalam sa amin. Kaya ikaw nga po patuloy na magbigay ng sapat na kalungan at kalaman sa amin. Jesus Lord, ikaw ang panguna. Patuloy mo nga siyang gabayan at ingatan, bigyan ng malakas na pangangatuan, Panginoon, upang kami patuloy na kanyang turuan at gabayan, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, na wala ito ay binabalik namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Roman number 4. A balanced perspective. Letter A ng atin pong mga manual. The example of Jesus will help us to achieve a balanced perspective. So, yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay makakatulong sa atin para maabot po natin o malaman po natin yung tinatawag na balansyadong perspektibo. So, kailangan natin aralin yung mga ginawa ng ating Panginoon. Siya yung great example. Una, Jesus' meat was to do the will of the Father. Jesus meat, sabi ron sabi niya nga sa my food is to do the will of Him who sent me and to finish. So yun po yung kanyang pinakapagkain. No? Para pag sinabing pagkain, ito yung sustenance. Di ba? Ito yung nagbibigay ng nourishment. Ito yung nagbibigay ng lakas. No? Sigla. No? Kaya ang kasiglahan ng ating Panginoon Jesucristo ay ang gawin yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sana ganyan din ang kasiglahan ng mga mananampalataya, di ba? Doing the will of our Father. No? Kung ano pinagagawa niya sa atin. Pangalawa, if in doing so, it means self-denial. He was willing to do so. Kita nyo, no? Kapag ka pala, nagdeklara ka, o yun ang mo, nagawin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kailangan pala rito yung tinatawag na self-denial. Amen? Kasi hindi yung will mo ang masusunod kundi yung will ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga ng Luke 9:23, if anyone would come after me, he must deny himself. Yun pala yun, Take up his cross daily and follow me. So, when you are doing the will of God, kailangan mong iwan yung tinatawag na comfort zone. Tsaka yung comfort scene. Tama ba? Dalawa kailangan iwanan mo, yung comfort zone mo, tsaka yung comfort scene. Pag hindi mo iniwan yung dalawa na yan,
Hindi po masasabing self-denial yan. Balanced perspective. Ano yan? Puro ministry ka na lang ba? Ganun ba yon? Puro ka na lang hayo? Di ba? Oh. Paano mababalanse? Di ba? Dapat balansyado. Family ministry, no? Yung ating relationship with our God, ministry, di ba? Yung ministry sa mga tao, mga gampanin natin sa loob ng iglesia, no? Balansyado po yun. Number 3, he came to minister or to serve others. To do so, he had to limit the expenditures of money and time on himself. Expenditures of money and time on himself. So para naman kasi nga si Kristo po naparito para magministeryo. Naparito siya para maglingkod, di ba? Makapaglingkod sa mga tao. Para magawa niya yung mga bagay na ito, kailangan tinatawag na limit, o balance. Hindi po pwedeng overwork, ba? Hindi naman po pwedeng overpahinga, overtulog, di ba? Hindi naman po pwede. So, kailangan talaga balansyado, no? Pag sinabing expenditures of money, ano ibig sabihin nito? Expenditures of money. Coming from the word na expend or expense. Expenses. Ano yon? Tagalog. Yun, paggamit ng pera o paggastos ng pera. Diba? Balansyado dapat, alam mo. Lalo na sabi nga, kapag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, God can raise your standard of living. But don't forget to raise your standard of living. Living ba? Giving, di ba? So, kayang-kaya ng Diyos na itaas ang antas ng ating buhay. Pero, wag mo rin naman kaligtaan na itaas din ang antas ng iyong pagbibigay. Baka may ako kailan kayo yumaman tsaka ka naging kuripot. Diba? Yung iba walang patumangga, gastos dito, gastos doon. Diba? Layaw dito, layaw doon. Oh. Pagdating sa gawain ng Panginoon, nuno ng kuripot, diba? So, kasi nga, diba, maliwanag, sabi ng Bible, where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong mga kamay. Tama ba? Pati bulsa. Pang-apat, Jesus advocated simplicity of life. Ayun, simplicity of life. This was a clear choice on his part so that he could minister and give his life a ransom for many. Amen? Simplicity of life, hindi pong luho ng buhay. Simpleng buhay lang, Kaya, klarado sa kanya, malinaw po yun. Ito po ay tinatawag na, makakapamili ka ng tinatawag na tama. A clear choice sa kanyang parte, Upang sa ganon, siya raw po ay makapag-minister. Amen? At maibigay ang kanyang buhay. Pag sinabing ransom for many. Amen?
So, yun po ang isang napakagandang balansyadong pananaw about our Lord Jesus Christ. At wala po tayong ibang po pwedeng gayahan sa yung best example. Amen? Letter B. There are other consideration that will help us to achieve a balanced perspective. Ito po, meron po mga other consideration. Sa aklat po ni Bern Baum, no, na yung title, Why Work? Bakit ka magtatrabaho? Bakit kayo nagtatrabaho? Ano, para mabuhay? O nabubuhay ka para magtrabaho? May kaibahan ba yon? Nabubuhay ka para magtrabaho. Marami kasi mga tao parang nabubuhay na lang para magtrabaho. Di ba? Papasok ng trabaho, magang-maga, madaling araw. Di ba? Tapos uuwi, gabi na. Dahil sa haba ng traffic, ano. Pagkadating ng bahay, wala na, pata na. Pagod na. Tutulog na lang. Oh. Di ba? Tapos gising na naman na madaling araw. Ito mo yung routine, ano? Parang nasa pagtatrabaho na lang ang kanyang ano. So, hindi po masama magtrabaho. Tama naman po kasi bawal nga ang tamad eh. Pero yung balansyado. Diba? Why work? So, summarize the teaching of the Bible in this way. Letter A, number 1. A high salary be extremely low on the list of criteria for assessing career options. Ano sa Tagalog? Extremely low. L-O-W. Tagalogin nyo nga. Buddy. Yung malaking kita, malaking sweldo, di ba? Ano po ito? Pero mababa yung halaga. Ha? Mababa yung halaga ng laris. Should be extremely low on the list of criteria. Ano yun? Tagalog nun? For assessing career options. Anong magandang Tagalog niyan? Good morning po sa mga nasa online. Pwede kayo mag-join dyan, pwede kayo sumagot. Ano po? Pwede kayong mag-explain. Ano po? Okay. Ayan, Pastor Frederick. Parang ano po sinasabi dito na hindi dapat parang unahin yung malaking sahod Okay. sa pagtatrabaho. Dapat parang nasa huli yung career option. Dapat parang ganun po. Extremely low no? Yung sa tinatawag na criteria, no? For assessing career option. Parang hindi siya dapat nakatingin dito sa Kaiba sa pananaw ng mundo. parang second Pero sa mundo, number 1 ito. Di ba? Yung high salary. Di ba? pag naisala na ito, mas gusto ng tao po. Oo nga eh. Tapos sasabihin mo sa ang tinapos ko di ba?
Attorney ako eh, o ano eh, di ba? Doktor ako, kaya kailangan high salary. Di ba? Sabi nito, extremely low on the list. Oo, sa listahan, dapat. Criteria. Yung pakalagay sa 100K monthly. Pero bilang Kristiyano, marami pa rin po ang nakatingin sa High salary. Kahit Oo. na yung araw ng linggo, hindi lang naibigay ko sa Panginoon. Yun, Kasi totoo yun, di ba? yung salary nga po, Nakabog na yung salary. Kita pa rin, double, lalo pag double pay, o mga ganun. kaya na yung topic namin, sabi sa letter of consideration for our work. Yes. Kaya tinatanong tayo, why work? Bakit that? Oo. Pero ang- Nabubuhay ka ba para magtrabaho? Para Dati ganyan din ako sa pagtitinda ako, linggo dati. Hindi ako nag-teachers kasi malakas. Kasi linggo. Sa akin po, i-share ko po yun. Isang buwan na po ako bilis na po. Isang buwan na po ako. Okay, isang Pero buwan. yung mga katrabaho po talaga, ano po sila? Talagang pinatapos sila yung work nila, yung mga people's work nila. Pero ako, kasi pag may gawain ko talaga, uuwi ako. Kaya minsan, sinabi ko nga sa pinaka-emergent tech namin, pinaka-manager namin, sabi ko, importante ko yung gawain para sa akin. Ayun, simula nun, pati ngayon, may co-op kami. Pagtuloy sa Saturday, hindi na ako pinipilit ako umatin. Kumbaga, syempre, bilang mananampalataya, kailangan talagang unahin yung gawain para sa Panginoon. Yun, yung balance nga no? Balansyado. So, napakahalaga kasi. So, pangalawa, considerable restraint should be shown in our expenditures. Restraint. R-E-S-T-R-A-I-N-T. So with the concept of limited lifestyle, providing room for the legitimate enjoyment of the good things of God's creation, coupled with an avoidance of superfluity. So, considerable restraint. Yung tinatawag na kailangan nating i-consider ito, no? Yung tinatawag na expenditures, no? Kailangan natin sa alang-alang yung tinatawag na limited lifestyle. Amen. Yun nga iba happy-go-lucky, di ba? Ubos-ubos ang biyaya lalo na yung mga nasa mundo, pagkasweldo, diretso ng beer house. Di ba? Oh, para enjoy life lang. Oo. Yun nga Yes. So katulad yan, panahon natin ngayon. Di ba? Tag-init. Talagang sarap magbabad sa sa dagat, sa pool, di ba? Puro babad na lang ba? Di ba? Hindi natin iwinawala yun, yung mga ganong mga lifestyle. Pwede rin tayong mag-swimming. Kasi yung iba, nung panahon ng 80s, extreme Bawal na lang manood ng sine. Di ba? Oh. Pinagbawal yun May mga Kristiyano po noon, pinagbawal ng pastor manood ng sine kasi sa yun Sa devil daw yun Oh. Dapat balansyado pa rin, di ba? Huwag kang manonood ng sine kung panonoorin mo yung pelikula na X-rated, Gardo Versosa, Rosana Roses, yung mga di ba? Pero kung ang pelikula panonoorin mo may aral, pwede naman, di ba? May lesson No? Naalala ko yung bishop yung dalaga ko. Yung pinsan ko, nanood kami sa recto ng so, gano'n mo. Alam mo, nadukutan siya yung wallet niya nadukot. Hindi siya makahabol kasi bishop yung di ba
natin yun. Hindi niya mahabol yung bata. Ang ingay pa. Hindi niya natin nahabol yung bata. Bata lang yun. Hindi No. siya. Kailangan natin lahat i-consider ano po. Halimbawa, no, magbe-birthday ka. Sa recto. Tapos gusto mo superfluity. Diba? Mag-ano tayo, arkila tayo ng resort. Diba? Lalo magsi-60 ka, dibu yung 60, diba? Kailangan bongga. May mga gano'n. No? Pastor Joey, ilang taon na ba? Oo, no, baka sa 60 mo, imbitahan mo kami. Diba, bata ka pa. 58, ako 64 na. 65 na ako sa December pala. Hindi ko alam. Parang ganun lang. Parang kailan lang. Ano. So, ayun po. Magpapakasal ka. Diba? Utang dito, utang doon. Diba? Kasi marami ako nagpapakasal kasi nagkakasal ako. Grabe bonggang-bongga yung kasalan. So, garden wedding. Tapos ang daming mga crew, ang daming mga babayaran mo yun siyempre, kasama sa babayaran mo. May bakla pa, may makeup artist pa. So, pag kinuwenta mo yung gastos, almost minimum of 300,000 hanggang 500,000. After ng Ay, kasal isang yung ulit. million na ngayon. Ay. Isang million na ngayon. Yung sa mga artista, million na. Milyonan nga. Ay, gawin lang eh. Pagka sa artista, ay kaso nga mga extra pa lang yung pinag-uusapan natin. Mga common person pa lang. Di ba? Bonggahan. Pera na raw yun, nausap ko. Biro mo, no? Ilang taon kaya nilang inipon yung pera na yun? O kaya, ilang taon nilang babayaran sa sa bangko o sa... Pinasal din siya, pero pagdating sa bahay, isang kahong egg pie lang, tapos Hindi naman mairaos no? Mairaos lang naman. Saan kami? Kasi yung kasalan, hindi naman yung pabonggahan. Di ba? Oh, marami kinasal sa katedral di ba? Oh. Pero after ng kasalan, hiwalay. Di ba? Oh, hindi pabonggahan yan. Kailangan yan patibayan na relasyon. Bayan, sasama. Di ba? Hindi yung... Siya, hindi siya, di ba? Ang Oo. na siguro ang pinakamatagpay na namin sa naging asawa. Kaya nga nag-aaway tuloy si Robin Padilla at saka si Kiko, di ba? Baka naman hindi kaya ugat nun Oh. Hindi naman siguro si Sharon Cuneta ugat nun Wag mo ko sisigawan. Ganun, di ba? So, kaya sana yung practicality kahit sa mga mananampalataya, kailangan practical, yung kaya lang. 'Di ba? Oo. Hindi po yung pabonggahan ng kasal ang batayan para maging matibay ang relasyon ninyo. 'Di ba? Pabonggahan ng tinatawag na pagtitiis. Pagmamahal, 'di ba? Pagtitiwala, 'yun ang kailangan doon sa mga nagpapakasal. Ang masakit diyan sa bakla na makeup artist, binigyan ng 10,000, binayaran ng 10,000. Kailan kasal po? Kay pastor na nagkasal. Hanggat mari gusto, TY. Walain mo yan. Kaya nga samantalang kahit walang bakla, tuloy pa rin ang kasal. Diba? Basta andyan si pastor o yung officiating minister, Yung pa yung binabarat. Samantalang yun na magbabasbas sa kanila. Diba? Hindi naman daw yung pastor. Nagkakaroon ng bargaining pagdating kay pastor. Pagdating doon sa yung mga MC, tawag doon, coordinator. Di ba?
Pag sinabing ganito, ganito. Minsan nga, Kristiyano, mas sumusunod pa doon sa mga coordinator. Okay. Yung pamangkin ko, Bishop, na may araw ng Pyro siya. Hmm. Yung pastor na nagkasal sa kanila, yung daluhan niya ng kotse. No, kita mo. Kotse. Napakaswerte naman. Ano naman ng pamangkin mo. Napaka-blessed, ano. Kaya, Nagre-regalo ng kotse, no. nag-bless sila. Sana all. Makakabang pa rin yun. Ano, Pastor Joey, sana all. Di ba? Kaya lang, Bishop, naghiwalay sila nung ano eh, yung babae pinakasalan niya, naghiwalay. Naghiwalay din. Nagregalo pa ng kotse. 15 years, hindi sila nagkaan. 15 years. No, nag-ampo na lang sana. Ngayon, Bishop, meron siyang pinasama ngayon. Dalawa na naging anak niya. Nandun sila ngayon sa Canada, isang buwan sila ngayon sa Canada ng baba. Bagong asawa. Bagong kasal. Hindi kasal. Hindi kasal. Oo. Pero nagkaanak siya dito. Oh, hindi ko rin pwede ikasal yun kasi dati nang kasal. Yan na mahirap. Oo. Yung yung divorce. Malaki gastos doon. Okay, so yun po. Pangatlo. Tama ba? The balance between personal expenditure and giving to various aspects of the work of the kingdom should be tilted. Tama ba? In favor of the latter. Ano ibig sabihin ng tilted na ito? What does tilted means? In favor of the latter. Oh. Ano sa Tagalog yung tilted? Jajang. Nakatagilid. Ha? Nakatagilid. Tagilid? Nakatagilid? Oh. Tagilid. Panlasa niya. Ano pinag-usapan? Sa pagitan daw po ng personal expenditure, no? At saka yung pagbibigay, no? Giving to various aspects of work of the kingdom. Di ba? Ano yung tagilid? Tagilid? Ano yung tagilid? Kung sinasabag na tagilid, ano? Mas tagilid sa maraming mga tao, kahit Kristiyano, yung pagbibigay, no? Pagsuporta sa kaharian ng Diyos. Di ba? Sobrang pinanghihinayangan ng maraming Kristiyano yan. Di ba? Hindi open dyan eh. Yung maraming mga mananampalataya. Pero pagdating sa personal expenditure, di ba? Basta kayo dyan. Number 4, Pagdating sa gawain, Bishop, ay nagkukuripot. yun nga, pagdating nga sa kingdom, di ba? Hindi nila alam yan ang investment na hindi, di ba? Hindi nasasayang. Opo. Opo, walang Saka sayang. yun yung Bishop yun yung susi ng blessing. Opo. Kaya, pagdating sa pagbibigay sa kingdom, no? Para mga accountant eh. Di ba? Auditor, di ba? Nagkukwenta na kagad eh. Dapat dapat buhos ang bigay, ano? Yung mga auditor pa naman, yung mga hindi nagbibigay. Yung mga makwenta, ba? Oo, mga makwenta, no? Makwenta na kagad pero hindi naman nagbibigay. So, okay. Number 4, our model is to be like Christ. It is one, not upward mobility, but downward humility. Diba? Downward humility. Yun ang modelo, no? Hindi po yung tinatawag na upward mobility. Upward mobility. Sa kabilang banda, si Kristo po ay meron din tawag na downward humility. Humble. Diba? Diba?
Kasi marami mga tao, yun nga, kaiba na naman, iba yung model nila eh, no? Kailangan nila yung tawag na upward mobility. Sumikat. Maging tanyag. Panlima, when God begins to bless financially, it creates for us a major stewardship responsibility. Yun, stewardship. Katiwala. Diba? Hindi katiwaldas. Amen? Sabi nga pag ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang kasunod ay pagkakatiwala sa iyo ay malaking bagay. Diba? Pagka ikaw daw po ay mapagkakatiwalaan sa mga bagay sa mundong ito, ang kasunod ay pagkakatiwala sa iyo ay ang mga bagay sa kingdom ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Amen? Paano kung dito pala sa mga bagay sa mundong ito, hindi ka mapagkakatiwalaan? Hindi ipagkakatiwala sa iyo yung kingdom ni Lord, yung kaharian ng Diyos. Amen? So, the following quote is taken from the book Work, Work, Work by Ben Patterson. Ano mo? Nakaka-order kaya nito? No. According to Ben Patterson. Ito yung mga quotes lang, ano? Sabi niya, all work from the simplest core to the most challenging and complex undertaking is a wonder and a miracle. It is a gift and a blessing that God has given to us to be something like He is and to do something like He does. To rule the earth as His stewards. Amen? To work is to do something that is essential to our humanness. Amen? Lahat daw ng trabaho, no? Mula sa simpleng kaparaanan, no? Pero po ay napaka-challenging at may komplikado and complex, no? Kaya undertaking is a wonder and a miracle. Kaya anumang work tayo, it is a gift and blessing, diba? That God has given to us. Amen? Kaya anong dapat natin gawin? Kung kinikilala natin na ito ay blessing, no? Katulad ng ating Panginoon, no? To do something like He does. Amen? To rule the earth as His stewards. Ganyan po tayo, no? Bilang katiwala tayo ng ating Panginoon. Lalo na kung meron kang business, no? Katiwala ka ng Panginoon sa business na yan. No? Kaya empleyado ka. Ganun po Another one, God made us workers so that we might be like Him and have the joy and fulfillment of doing with the world something like the thing He Himself does. We were made to work. Amen? Meron ba taong walang ginagawa? Diba? We are created by God. Ano naman kaparaan, ano naman trabaho, meron ka. Diba? Lahat yan, work yan naalala ko lang, may nakausap ako about full-time ministry. Full-time in the ministry. So, ganun pa rin yung kanyang pananaw. Pag sinabing full-time, kailangan mo mag-resign sa trabaho at ikaw ay mag-Bible study ka na lang, humayo, no? Magbabad sa loob ng simbahan. Yan ang kanyang pananaw, full-time ministry. Ang full-time ministry po, lahat tayo full-time ministry, hindi natin alam. No? Basta nagagampanan mo po yung 5 aspeto na ito na ating po mga buhay.
yung ating relationship with our God, no? First and foremost. And the second is all about your family ministry. Amen? Pangalawa yun, ministeryo mo sa pamilya. Pangatlo, yun, yung mga ministry natin, yung mga hayo-hayo natin. Diba? Yung gawain sa simbahan. Yan po yung mga ministry na yan. At yung pang-apat, yung atin pong relationship doon sa mga ibang mga tao, mga kamag-anak, mga kakilala. Meron ka rin ministry sa sarili mo. Bakit? Pabayaan mo naman yung sarili mo. Diba? Kasama po yan, yung ministry sa yung sarili po natin. Pinalalakas natin yan, nag-exercise, kumakain ng maayos, diba? Tutulog ng maayos, vitamins, diba? Yung spiritual enhancement, diba? Kasama po yan. Kasi yung iba overwork na, puro ministry, napabayaan ng asawa, napabayaan ng pamilya. Kaya yung asawa sumakabilang bahay. O, diba? Hindi mga nangyayari. Kaso baliktad din siya, nanay ang nag-iintindi sa pamilya, hindi Bumaliktad. Ganun talaga eh. Ginagampanan niya naman yung pagiging nanay niya. Hindi, yung tatay ang naging nanay. Yung tatay ang naging tao sa bahay. Parang gano'n di ba? Ginagampanan niya naman. Baka mamaya, ang hinihimas niya yung manok. Di ba? Yung mga gano'n no? So, sana kung siya naglilinis ng bahay, nagugas ng pinggan, naglalaba. sarili niyang gawin, lalabahan. Ayun na. Talagang, wala talaga sa ulo. Di ba? Ikaw na nga nasa bahay, di gampanan mo na yung gawain bahay. May natapos Oo. Tapos pagdating mo, electronics engineer pa ng tao. pagdating mo, ano ka, Nakaluto na. pupunasan ka ng, di ba? May tuwalya siya nakaabang sa iyo. Pagtitimplahan ka ng kape kasi pagod na pagod galing sa biyahe. Sumalik ka din. Iwalay pa kami ng kwarto. Sarap doon siya sa likod. Ganun eh. Matagal na ba? Ang sakit na katotohanan. Yung mga ganun. Hindi kasi meron talaga realidad na ganyan. Halimbawa, yung babae, merong magandang tinapos ng pag-aaral. Yung lalaki nakatapos pero hindi naman katapos din. Ngayon, pareho may work na mag-asawa sila. Pero dumating yung time na kailangan nilang mag-decide sino yung mag-stay sa bahay. Sino yung mag-work. Siyempre lalaki. Ano ba? Ay, nag-usap sila eh. Sabi niya, malaki sweldo ko. Kalahati lang ng sweldo mo sa sweldo ko. So, ganito gawin natin. Usap sila, pinag-usapan. Ikaw sa bahay, ako mag-work. Halimbawa, 50,000 ang sweldo ng babae, itong lalaki, 25,000 lang. Sino yung mananatili sa bahay? Pinag-uusapan yun. Pag ikaw naman ng lalaki na nasa bahay, gawin mo yung mga trabaho ng bahay. Ganyan talaga, ganun. Ang problema nga, hindi mo pa rin gagampanan eh. Tagaluto. Ayun, tagaluto, tagalinis ng bahay, Tagahugas na. taga-sip-sip ng inidoro. Siya lang magaling. Ang problema sinamahan pa ng bisyo. Diba? Wala ka na nga trabaho, bisyo pa. May sakit. Oh. Parang yung asawa ko minsan. Oh, baka may narinig naman tayo na asawa mo. Pagdating ko, sobrang linis, walang marunong gamit. Oh. Yung pala, may agimat, di siya. Yung pala siya. Yan pala, binaligtad ang bahay, ano? Hanggang gabi, naglilinis ng bahay, naglalaba. Ang ingay na washing machine ating gabi, no? Lahat ng Pala, ayos. may agimat. Lahat ng ayos. Yan pala ako yun. Ay mo ba patulog? Ginampa kami. Ako yung pupunta sa bahay. Ay, Ang tawag sa kanya, Dok. 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 Ano na? Iba na Doctor pala of Medicine. Di ba? Well, marami mga Doctor of Medicine ngayon, no? Tapos may namatay din siya na ano dyan, yung may-ari ng bus. Oh. Namatay sa loob ng bus. Siya pa ang sinisisi. Kasi wala ka eh.
Bakit? Hindi mo kasi binigyan ng gamot eh. Hindi mo niresetahan mo. Ay, ano, naimatay sa ako sa lingka. Siya. Ang ingat kasi na. Ay, Yung asawa ko pa sumisay. Ang ingat na talaga kasi. delikado yan, di ba? Yung mga, Hindi nabigyan ng gamot. kaya lang mabago mga pananaw, di ba? So, yung dami, no? If we truly ordered our lives according to the biblical idea of work, we would ask of ourselves and our work, not how much will I make, but will this work use my abilities and gifts to the fullest? Oh, diba? Kasi minsan ang issue, ang usapan how much yung income, how much yung sweldo ko. Diba? Lalo nga pagka ikaw ay talagang meron kang tinapos, no? Kahit sa halimbawa mag-a-apply ka sa yung magpapastor ka sa mga ibang mga simbahan, apply ka, kasama sa pinag-usapan yung how much yung aking salary. Diba? Pero, isa naman ang tanong sa iyo, sang Bible ka nagtapos? Anong kurso natapos mo sa Bible school? Meron ka bang doctorate? Meron ka bang Master of Divinity? Pag wala kang ganun, no? Overqualified ka na. Pastora SP, ayaw niyo magpagkaroon ng doktora. Yan, doktora siya. Sorry. Mahalaga po ito eh. Kasi sabi din sa Yun nga, di ba? truly order our life according to the biblical idea. Biblical. Pakahalaga po yun lalo sa mga mananampalataya. Kasi minsan out of order talaga eh. Lagi, yun nga, natin sa salad. Hindi na siya will ng Lord. Kaya minsan, kailangan natin i-ask ng Lord kung ito ba yung kalooban niya sa paraang pagtatrabaho natin, magagawa pa rin pa natin yung pinagkalooban sa atin. Yes, balansyado talaga. Hindi pwedeng puro work talaga. At hindi naman yung nag-work ka for the sake of money, di ba? Di ba may kanta si Madonna? Madonna ba yung kumanta nun? Anong title? Material World. Material World, di ba? Sila ko yung God of Mammon, di ba? So, ang dami, no? Ang dami mga sinabi daw sa aklat na ito. No? Meron naman kayo yata, no? Meron kayo ng mga sinabi ni sino may sabi nito? Ben Patterson, di ba? So, yan. Dipain nyo na lang po yan, mga na yan. Dami. Roman number 5. Ano nangyari dyan kay Pastor Joey? Wala ka na. Ano yan? Hawak mo. Alam mo. Ayan work and destiny. Ano yan? Kabibigay ko na sa iyo ng manual. Iba din alam mo eh. Iba yung dinala mo. Lagyan mo na nasulat yan, Pastor, kung ano yan. Pang Tuesday yan. Para, tapos yung work and destiny pang Saturday, 10 a.m. Question to Funder. If money is a secondary consideration to work, should anyone ever be unemployed? Kung ang pera ay secondary na lang to consider. Ngayon, yung tayo po ba ay hindi na kailangan magtrabaho? Hindi porket secondary yan, hindi ka na magtatrabaho. Kaya nga secondary. Diba? Hindi nga lang, huwag mo lang gawing primary. Diba? But you need to employ. You need to work. Amen?
So, alam sa totoo lang, mahirap din kasi ang walang work. Di ba? Wala kang panggastos. Di ba? Kailangan sa Oo. buhay ng tao. May personal na na pangangailangan. Pangalawa, pag may work ka, hindi lang ang personal na pangangailangan mo matutugunan. Mahirap naman yung... Pati pangangailangan ng mga anak mo, kung may anak ka, may pamilya ka. Pangatlo, pwede ka makatulong sa pamamagitan din ng pera, di ba? Ng source, ng ganun eh. Letter B. If my work is an expression of my calling, can I function whether I am paid or not? Oh. Pwede na po ba? Paid or not? Oh. Magpa-function ka ba? Kahit walang sweldo. Oh, may sweldo. No. Ano ba? Pag sa Panginoon, kahit wala sa anong gusto ng trabaho nila. Parang may connection daw sa calling mo. Di ba? Sa ministry kasi kailangan pa kayo ng pera. Oo. Kaya, ayun nga, gusto tayo maging balance po lang. Yes. O, halimbawa, calling. Kasi ang calling, merong mga special calling. Di ba? O, special calling to become a pastor. Di ba? Pastoring ministry. So, magpa-function ka ba? Kahit walang sweldo. Actually, marami na nasanay sa ganyan eh, no? Wala talagang sweldo, love gift lang. Kasi pag sinabing salary o sweldo, minimum yan. Diba? Magkano minimum ngayon? 700 a day. Tama ba? 700 a day? Kung 700 a day yan, 30 days, 21,000. Tama ba? Hindi kaya ni Bishop din. Kasama pang SSS Bishop. Tsaka yung ano. O, yan nga. Diba? Magkano love gift mo, Pastor? A week o a month? A month. O, diba? Paano mo pagkakasyahin yun? Diba? So, diba? Kaya sabihin sa 1,000 a week, ano? Ang panag-scout siya, 500. Kasi hindi magpa-function ng maayos yung isang hindi pagpapangalaman. Oo. Hindi naman magiging pangangailangan mo. No, di ba? Sabi nga the church can make a good pastor if the church provide the needs of their pastor. Di ba? Pwede po makalikha ang church o makapag-create ng magaling na pastor, ang simbahan. Kung ang iglesia, kung ang simbahan ay ibibigay niya yung pangangailangan ng kanilang pastor. Di ba? So, yan po yung ano. So, sanay tayo dyan. Kung pwedeng may bayad o wala. Di ba? So, gano'n eh. Sa ministry, may bayad o wala. Amen? O like for example, sa patay, nag-necrological service ka. Hindi ka kailangan dyan mag-ask ng price. Hindi. Pag inabutan ka, mapalad ka. Pasalamat ka. Actually, ikaw pa nga ang mag-aabuloy. Amen. Galing kami kagabi doon sa necrological service. Kalumpit. Layo. Di ba? Naggasolina ka. Ba? Okay lang sa binigyan ko sa
dumaan ka sa NLEX. Oh. Tapos ikaw nangaral, last night. Diba? Totoo yun. Bahagi ng ministry yun eh. Diba? Ikaw pa nag-abuloy ka pa. Diba? Ikaw pa nag-abuloy. Yan ay investment na tinatawag. Amen? Hindi ka mag-aas ng hindi ka aasa kung may iabot. Hindi sasama ang loob mo kung walang iabot. Pero yun eh. Bahagi yan. Pero ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Amen? Yes po. Mas Oo, malaki pa isa. yung ibibigay ni Lord siya dun sa ginastos mo kapag Opo. you have that with your own heart. So, investment yan. Kaya napakahalaga. Kaya may mga practical consideration po tayo. Diba? Halimbawa naman, nagpabinyag. Binyag naman, like for example. May price ba? Hanggat mari wala ka rin price eh. Diba? Pero, sa mga nagpabinyag naman, consideration sa pastor na magbibinyag. Diba? Oh. Halimbawa, sandamakmak ang ninong mo, tsaka ninang na kinuha. Diba? Oh. Maabot na lang halimbawa ng 20, lahat sila, 10 baba, 10 lalaki. Mga mga bigatin pa yung mga ninong at ninang mo. Pagdating kay pastor, bibigay mo 1,000. Asan ang konsiderasyon doon? Di ba? Ginamit pa ang church. Nagpa-aircon ka pa, nagpalinis ka pa. Kaya minsan may mga miyembro wala sa hulog. Di ba? Kailangan na tinatawag na consideration. Minsan nga, yun nga eh. Na-invite ka. Ganyan, di kasalan din. Tapos malayo pa, probinsya pa. Ang love gift kay pastor, bigas, sang ka bang bigas? Sang ka bang bigas? Huwag ka, kami po, may karanasan kami. Nag-conference kami, nag-seminar kami. Hala-hala Rizal. So, dating yung mga leaders nila ng church. Tapos na. Abutan na ng love gift. Di inabot yung love gift sa amin. 600 pesos na love gift. Tapos bishop, pastor, merong additional na love gift. Isang malaking isda na imelda fish. Yung imelda fish na malaki. Pero sinakay namin yung malaking isda na yung sa motor. Oo, kami na ni Pastor Boyet. Hala-hala yun, ha? Kami sa hala-hala. Layo ng biyahe namin. To the point na nalaglag yung isda eh. Kasi nilagay namin sa pagitan namin ni Boyet eh. Sama si Pastor Boy. Naalala namin yun eh. Pero natatawa na lang kami sa karanasan namin na yun. Diba? Ngayon, diba? Binuhos naman ng Panginoon ng pagpapala. Diba? Ayan, kay Pastor Boyet. Nung nakaraan lang, di naalam ako dito ni Pastor Boyet eh. Every time nadadalaw yun. Yeah. Minimum of 10,000 ang love gift sa akin nun. Diba? Kasi nga, sabi niya, marunong siya tumanaw ng utang na loob. Amen? Pag marunong ka tumanaw ng utang na loob, babalikan mo talaga yung pinanggalingan mo. Diba? Ayaw na. Ano nga pala pangalan nun? Ano apelido nila? Oraya? Oraya ba? Araya?
Kasi naikwento ko rin kay Pastor Boyd. So, ayan po. Nandiyan na tayo, no? If my work is an expression of my calling, ang tanong, can I function whether I am paid or not? Yes, of course. May connection sa calling mo eh. Ba? Oh. Kaya, kahit walang bayad, pwede. Huwag naman aabusuhin. Diba? So, the Dominion mandate would dictate that whether a person is gainfully employed or not, he or she would continue to work to meet needs or to extend God's purpose. Idleness and sloth are condemned in God's economy. Ang katamaran, diba? Ang pagiging batugan, diba? Yan ay hindi sinasang-ayunan, diba? Ng salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya, yun nga eh, sa tinatawag na Dominion Mandate, whether a person is gainfully employed or not, no, he or she would continue to work to meet the needs or to extend God's purpose. Dalawa lang yun. No? Ang mahirap niyan, wala ka nang work, no? In secular, wala ka pa rin work in God's kingdom. No? Nuno ka na talaga ng katamaran nun, ano? Kaya diyan galit na galit ang Panginoon sa mga tamad na ganyan, ano? Roman number 6, concluding thoughts. Letter A. God has provided the means for us to meet the needs of our family. The means, paraan. Diba? Para matugunan, mapunan ang pangangailangan ng iyong pamilya. Ang Diyos daw po ay nagpo-provide ng paraan, ng daan, ng pamamaraan. Diba? Kaya hindi ba kayo nagtataka? Kahit na ito lang ang kita mo, diba? Nakakasya. Yung iba naman, laki-laki ng kita, baon ng utang. Di ba? Kasi meron pong, paraan ng Diyos no? Lalo na kung sasandal ka talaga sa kanyang kaparaanan. Nairaraos, no? Pastor Joey, 1,000 monthly, no? Nairaraos. Dapat meron ka rin source of income na iba. Gusto mo magtinda, Pastor, doon ka sa Simeon. Ako bahala sa iyo. Oo, bigyan ka na ng work niya noon. Magtinda ka kahit ano. Gusto mo na doon. Hindi, may mga kaya... Volunteer pastor ka pa sa CCP. Oo. Kakayag ka pa doon. Kasi si Pastor Noel, hindi ko nakakuha ng Nandito si Pastor Noel, 1K, 1K kada Turo? sa Hindi. Nairaraos. Kaya kita, meron pa siyang meron pa siyang move it, di ba? Nagmo-move it pa siya. Kaya nga, may paraan eh. Magugutom ka kapag hindi ka marunong kumaraan. Di ba? Magugutom ka. Pero, Si ano na gusto ko ang usapin si Mayo na nakiusap ko. letter B. Every worker should benefit from the fruit of his or her labors. Benefit, yung blanco. Di ba? Hindi mo pwedeng humawak ka ng kawali, hindi ka maulingan. Di ba? Kaya, bawat manggagawa may benepisyo, di ba? Nang alin?
bunga ng iyong pagpapagal. Hindi po pwedeng walang bunga. Diba? And letter C, we all need to develop an attitude of contentment rather than covetousness. Contentment rather than covetousness. So, yan po, no? Develop daw po natin yung mindset o yung katangian, yung pagiging kontento. How can you define contentment? Kasi pag sinabi, nag-define ng contentment, okay, kontento na ako sa ganitong buhay. Halo, kip-kip na lang ako. Ganun ba yun? Contentment kasama ng satisfaction. Oo. Ay contentment. Pag kontento ka, satisfy ka na. satisfy ka na. O pag satisfy ka na, wala ka nang gagawin. Hindi, sa sarili mo lang yun. Hmm. Kasi ano ka rin, content ka complete. Kasi namamali na naman ang definition kasi ng contentment eh, di ba? Na iba eh, no? Oo. Pagka ano yung kaibahan, kabaliktaran ng contentment? Siyempre, discontento. Masama ba yung madiscontento? Oh. Nakailan kami siya lahat ng pera. Halimbawa, kumikita ka, 700 a day. Like for example, di ba? Oh. Pwede ka magkaroon ng mindset na, na I want more. Oh, di ba? Depende pa lang sa needs niya eh. Kasi Depende sa sa needs niya or sa needs ng family niya. Siya ako nasanay yung tao sa salary na parang sa pinag-aralan, mga educational background. oh. Nasanay siya sa ganitong salary. Mas gusto rin nun yung mas mataas pa. Oh, di ba? Kasi madali siyang pagdating sa pera, no, yung pag sinabing contentment and discontentment, parang malawak ang definition eh, malawak pang explanation eh. Pero pagdating halimbawa sa asawa, madali lang 'yun. 'Di ba? Oh, yung salitang contentment kailangan sa asawa mo lang 'yon. Makontento ka sa asawa mo. Ibig sabihin, huwag ka na maghahanap ng iba. Tama ba? Oh. Ay pagdating sa kitaan, First Timothy chapter 6, like for example, sa pera, no? 6:9 to 10. Yan, basa. First Timothy 6:9 to 10. To 10. Sabi, King James po, sabi dito, ngayon sa mga gustong yumaman, mahuhulog sila sa tukso. Sa isang bitan, sila ay mahuhulog sa kamangmangan at masamang pagnanasa, at sa anumang sisira, at wawasak sa mga tao. Sapagkat ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng huli ng kasamaan. Ang ilang mga taong nagnais ito ay nalikaw sa kanilang pananampalataya at tinutokso nila ang kanilang sarili ng labis na kapiligian. so, sa mga gustong yumaman, sabi diyan sa mga nais yumaman, masama ba yumaman? Sabi kasi yung pag-ibig sa pera. Kumbaga, ginagawa niya ng Diyos yung pera. Pero kung magtatrabaho ka para sa pangangailangan ng family mo, Pamilya. siguro walang masama na maghanap ka pa ng mas malaking kita. Lalo doon, kailangan ng family mo. Kasi Oo, kailangan nun, di ba? Minister mo rin yung family mo. Siguro po hanggang hindi nauuna yung
yung damdamin mo dun sa work o sa pera, hindi po masama. Kumbaga, kung yung tanong nga kanina, di ba, yung increase, dapat dun siya sa extremely low. Yung sahod na inaasahan natin na work, dapat nandun siya sa extremely low, sa list mo. Ibig sabihin, kung yung mindset mo sa pagtatrabaho, hindi naman nakapokus din yung heart mo sa kinikita mo, siguro walang masama. Pero kung yun na yung dahilan, pagtatrabaho mo, unti-unti ka na nilalayo sa Panginoon, nagiging priority mo na yung work mo, nagiging priority mo na yung mga ibang bagay, yun na yung hindi tama para sa Panginoon. Yun na yung lumilitaw na pag-ibig sa salapi. Diba? Love of money. So, yun ang nagiging cause ng panlalamig sa paglilingkod sa Panginoon, no? Pagdalang sa tinatawag na pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Okay, letter na tayo. Letter D, we should pursue a lifestyle of limits, not luxury. Limits, not luxury. When is enough, enough. We should pursue a lifestyle of limits. Amen? Hindi po yung tinatawag na luho. Diba? Kasi minsan iba yung lifestyle, no? Kahit hindi mo kaya. Diba? Kinakaya mo. Diba? May mga taong ganyan. No? Para lang ipakita sa mga tao na sick mo, di ba? Okay ka o ano. So, aminin natin yung tinatawag na at kilalanin natin yung limitasyon natin. Yeah, halimbawa, maghahanda ka, pangungutang mo lang. Di ba? Para makita sa mga kapitbahay, lalo na sa mga baryo, di ba? Oo. Meron akong kilalang ganyan. So, ano siya, may family siya. Tapos, lahat ginagawa niya sa pansarili niya. Pero yung mga anak niya, pamamayaan. Oo. Lahat pinapagod niya, nakakapagod ng mga mag-aarang gamit. Pero yung mga pagdating mo sa family, wala. Hindi, oo. Lalo na yung yung mga lasinggero, yung mga tatay na lasinggero, di ba? Pagka nakatoma na, nagiging galante. Di ba nagiging galante? Magaling humugot, magaling dumukot, magaling gumastos, no? To the point na, pag-uwi ng bahay, hihingi ng baon ng anak, mumurahin pa. Di ba? Hindi na nga binigyan, mumurahin pa. So, may mga ganun. So, when is enough, enough. Letter E, we should cultivate habits of generosity, not greed. Greed, no? Not greed. Ano yun? Yung kasakiman. God fully intends for us to give money away. So, i-cultivate po natin sa puso natin yung gesture, yung habits ng pagiging generous. Amen. O hindi po yung dapat ang tawag doon karatista, hindi boksingero. No? Kasi pag boksingero nakatikom ang palad, laging nanununtok. Ang mga karatista bukas ang palad. Di ba? Basa po 1 John 3:17 to 18. Natapwat ang sino mang mayroong mga pag-aaway sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at bulit ipagkakit ang kanyang awa. Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong mag-ibig, magsigil
lang. Hindi naman, kundi ng gawa at katotohanan. Okay. Sabi sa English version, but this we know, love, because He laid down His life for us. Dito natin makikilala ang pag-ibig. God is love. Diba? Anong ginawa ng Diyos? He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Yan ang hamon sa atin. No? Kaya mong i-lay down ang buhay mo alang-alang sa mga kapatid. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Para ba sa Tagalog, sino mang meron, di ba, ng mga kayamanan sa mundong ito at nakita niya ang kanyang kapatid na may pangangailangan at sinarhan niya ang kanyang puso para sa kanya, no? Ang tanong, how does the love of God abide in him? Amen? Paano masasabing ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo? Diba? Kasi may nagsasabi, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Pero yung kapatid mo na may pangangailangan, hindi mo kayang tulungan. Diba? So, that is vertical and horizontal relationship. When you truly love God, hindi mo naman, Lord, mahal kita, ito pera. Di ba? So, papatunayan mo yung pagmamahal mo sa Kanya doon sa mga tao. Amen? So, mahal mo ang Diyos, galit ka sa kapwa mo. Hindi mo totoong mahal ang Diyos. Kasi ang pagpaparamdam ng pagmamahal sa Kanya ay pagpaparamdam ng pagmamahal sa mga tao na nakakasalamuha mo. Amen? Pag may karga-karga ka ng galit, sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Hindi pwede yun. Wala ka sa katotohanan. Nasa kasinungalingan ka. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Amen? Ang pagmamahal, pinapakita sa gawa. Amen? Para naalala ko yung isang quotation. People don't care how much you know until they know how much you care. Ulitin ko, no? People don't care how much you know until they know how much you care. Wala sa mga tao yun kung gaano ka katalino, kung gaano ka kagaling, no? Kung gaano karami ang iyong mga achievements, no? Sa tao po, mas binibigyan nila ng panahon o ng pansin yung maramdaman nila, no? Ang iyong pagmamahal. Isa pa inulit na. People don't care how much you know until they know how much you care. How much you know until they know how much you care. Amen? Ang batayan, caring talaga eh. Okay? So, meron pa tayong dag. Lesson number 6, tama? 11 na pa lang. Roman number 1, choosing your life's work. Ito yung pagpili, no, ng trabaho. Sabi nga nung
nung ano, anak ko yata yun, sabi niya, si Daddy, walang trabaho, pero maraming pera. Maraming kita. Si Hans yata. Hindi kasi may sabi nun eh, no? Si Hans. Parang gano'n. O si Lolo, walang trabaho, pero daming pera. Gano'n ano. Pero, actually, marami akong trabaho, di ba? Pastor, trabaho yan. Pastoring. Teaching, trabaho yan. Di ba? O ngayon, nasa environment ako. Oh. Hepe na environment, trabaho yun. Dati akong lupon. Oh. Bilang tatay, trabaho rin yun. Bilang lolo, trabaho rin yun. Bilang kuya. Di ba? Oh. Ano pa? Bilang labandero, trabaho rin yun. Naglalaba ako eh. Ako talaga yung tagalaba eh. Oh. Madalas sinabutan ako ni Sister Emma, di ba? Nasa CR ako, naglalaba ako doon. Yan ang Sabat ministry. Sabatya. So, ang dami, no? Oh, nagkakasal ako. Kaya akala lang siguro, saan kaya sinisipat yung trabaho? Siguro akala yung construction worker ka, alis ka na, di ba? Oh. Actually, marami tayong trabaho nga eh. Iba-iba yung mga trabaho natin. Bilang nanay, trabaho ko yun. Kusinera ka dyan sa bahay. Labandera ka. Di ba? Ano pa? Yaya. Tagalinis ng bahay. Ang dami, no? So, ngayon, Roman number 1. Does God have a specific career for every person? Oh. Is a career the same thing as a calling? Is there only one job for me? Oh, para bagang ang Diyos daw po ba ay mayroong tinatawag na specific na career na binigay sa mga tao? Meron ba specific? So, kung merong specific, in what way? Di ba hindi naman tayo lahat pwede maging doktor, hindi naman tayo pwedeng lahat maging pastor, hindi naman pwede tayo lahat. Di ba? Maging electrician, di ba? Merong specific talaga no na trabaho rin yun. So yung halimbawa yung sumunod na tanong kasi, is a career the same thing as a calling? Yeah. Career is the same thing as a calling. Halimbawa, for you to become nurse, is it a calling or is it a career? O same, calling and career. Diba? To become a doctor, is it a calling or a career? Or same? Diba? Tinatawag ka nyo doon sa isang bagay. Tinumulog ka. Let's say, kahit nurse kayo. Pagka pinag-usapan ang career, halimbawa, di ba? Nurse of the church. Oh. Kung pwede mo sabihin mo na, ay, nurse ako, hindi ako pwede mag-linis ng church. Ano yung calling? Calling yun. Pag career kasi career. parang tumutukoy siya sa sa work eh. Pwede kang magtagumpay, pwede kang hindi rin magtagumpay. Gaya nung sa kunyari nag-aral ka na mag-doktor. Pagka-graduate mo, hindi ka naman kumbaga nakapasa sa exam. Board exam. Ibig sabihin, Pero hindi matagumpay na doktor. Oo, hindi ka naging matagumpay na doktor. Ngayon, nag-try ka as a nurse. Doon ka naging matagumpay. Kumbaga magkaiba yung ito parang inangas dito yung work tsaka yung calling mo. Parang may magkakaiba sila. So, lagay natin halimbawa business.
sa business. Lahat kayo, businessman eh. For example lahat kayo nagtitinda. Pero hindi lahat na nagtitinda, nagtatagumpay. Di ba? May mga nagtitinda na, di ba, nababankrupt. May business ka, pero may calling si Lord sa'yo. Nagputay ka ngayon sa pagpapastor. Mm. Ngayon, yung Calling. business mo, Nasa karir ka dati, may karir ka. Opo. So, yung Oo. business mo, ipinagkatiwala mo na lang sa ibang tao o sa kamag-anak o sa asawa Mm. by the grace of God. Siyempre, magpupuntahan ka sa pagpapastor. Oh, so kaya ano yun, case to case basis kasi ang ano, 'di ba? Case to case 'yun eh. Ang Oo. mindset ko dun, pastor hindi siya ang mindset mo rin. Hindi naman pababayaan ni Lord yung business ko. Kasi nandun ako sa gawain mo. Yun ang magiging mindset niya. Like for example, gusto ko naalala ko lang, yung sex bomb dancer, ano. Di ba? Lala niya, di ba? IC. I see. Oo. Anong ginawa ng asawa niya, di ba? Pinatigil siya sa pagsasayaw. Di ba? So, siyempre, pag tumigil ka ng pagsasayaw, wala ka nang kita. Sa point naman Natigil yun, malakas yun. Kasi yun ang ano niya eh, yun ang talent niya eh, magsayaw eh, di ba? Sa point naman nun, yung sa nangyari yun, okay naman talaga yung ganong Desisyon. Pero kasi sarado ang isip ng tao. Ng mundo, di ba? Kung kayo yung magiging dahilan mo, marami talagang pwede mag-ano sa'yo ng salita laban sa desisyon mo. Nga po yun, parang yung career, nga po yung trabaho mo, bakit, parang yung kinikita mo, yung pagkatrabaho, pero yung calling kasi, ito yung desire ng heart mo, parang kung bakit, ayun yung nais mo niya, sir, siguro, may calling ka, kahit mababa yung sahod, pero gusto mo magtulong. Kasi po, Yes. tagal Pag sinabing career, may connection sa yung pinag-aralan o natapos. Yun ang magiging career mo. Di ba? Pagdating sa calling, may connection sa yung panawagan. Oo. Calling eh, no? Kagustuhan ng Panginoon. Yung ano, yung sumili Oo. sa work, pwede siya kagustuhan ng tao. Mm. Kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. O kaya nga, like for example, may career ka. Naramdaman mo may calling ka. Yan pa, diyan pumapasok eh, no? So, kailangan mo bang i-set aside itong career para mapurso yung calling? Ay, hindi. Kasi, O yung mag-resign ka sa trabaho. kasi yung mga... Katulad ng mga ginawa ng mga unang ano. Yung mga pastor na ang mga JRL, yung panahon namin, Lord ako. Maraming mga engineer, mga professional na nag-aaral sa PUP sa Manila, na nag-putin sa ministry, Mm. na ang iba pagod-yan pa, na napabayaan. Kaya, mali yun. Dapat pag engineer ka, mag-engineer ka, mag-pastor ka rin. May Oo. kulit ka. Huwag kang magpupultay. Oo. Kasi nga mapapabaya mo yung pamilya mo. Kaya nga sabi nga eh, family is your second ministry. Pamilya. Yung iba naman, pamilyado, yung anak, nag-engineer, nawala na rin yung kulit. Oo. Hindi naging balance. Yung balance, ano? Yung balance, ano? Nagtatrabaho ka and at the same time, nakakapag-ministry ka. Oo. Kasi nga lahat yan work eh. Di ba? Oo. Kaya, yun, yung mga extreme na ganun. Marami ako nakitang ganyan talaga. Sinabi ni Pastor Joey. No? Pero nakakilala sa Panginoon. Tapos naging active. Naging mainit talaga sa gawain ng Panginoon. Ano siya? Supervisor siya sa isang company. Nag-resign. Di ba? Supervisor, nag-resign. Iniwan yung kanyang trabaho. Pumalaot sa ministry.
Okay. Ano ba yon? Tama ba yung decision niya na yun? Pero Bishop, depende rin po Bishop siguro sa career, sa trabaho mo. Kasi Bishop, yung may business is hindi mo siya pwedeng iwanan. Pero Bishop, yung ang business mo is pagsasayaw, minsan nakatupis ka lang, nakasyon. Okay. Okay nga eh. Bishop, dapat iwanan. Yo, malaswa talaga. Kasi Bishop, sabi kasi ng asawa ni Isaac, kung ang mga tao ay nakatingin sa'yo na pagka-exit, yung image mo nakadisplay, yung saving mo nakadisplay, mag-ano ka, mag-tweet ka. Sa bagay, Bishop, tama naman yun. Oh, sabi nga ng asawa niya ayoko na pagpipiestahan yung alindog na asawa ko sa kanyang pagsasayaw, di ba? Parang gano'n na kanyang katwiran no? Yung nagiging tukso ka, Bishop, sa mga kalalakihan. So, pwede mo iwanan yun, Bishop. Iwanan mo sa otanin. Pero yung siguro may business ka na maganda, Oo. tapos may calling siguro. Patuloy may supervisor sa isang company. Opo, hindi mo pwedeng iwanan yun kasi maaari yung pagsusupervise mo sa company, maging daan din yun for the expansion of his kingdom. Kasi, di ba siya? Kaya nga. Meron naman pastor. Nagpupunta lang ng church dahil may work. No, nagpapakita sa church every Sunday morning. May mga ganun totoo may mga ganun. 'Di ba? 'Yun ang pinakaano niya. Every Sunday morning lang doon magpapakita ng church. Tapos niya mag-preach, uwi na siya. Yung mga gumaganap na ibang mga, halimbawa, wedding service, hindi siya nagpupunta. Wala na siya. Kasi may work siya. Oh, okay ba yun? Di ba? May oras ka ng Kaya, Kasi kaya Bishop, lahat ng bagay ipagkatiwala natin sa Panginoon. So siya yung gagawa ng timetable mo, siya yung pagkatiwala mo sa Panginoon. kaya every Sunday lang siya nagpupunta dahil nga ang bahay niya Paranaque pa. Sa bago silang nagmi-ministry. Doon pa rin nag-work. Okay lang siya. Baka kaya nilinaw ko, baka may kapitbahay lang ng simbahan Di ba? Yung mga tayo madalas malis Yung bakit Kapitbahay lang. Pero okay naman yung kanyang preaching. Okay naman yung kanyang pakikisalamuha sa mga miyembro. Enough ba yun? Okay din ang kanyang love gift. So, ganyan, meron siyang itatalaga na ibang videos para pa-support. Na magte-take over ng kanyang gawain, gampanin. Sana may mga na-train siya, no? Ang mahirap na, pagkatapos mag-pitch, lalayas na. So, iba po yung career sa calling. No? Pag calling, may connection sa panawagan ng Panginoon. No? Lalo na special calling. Pastor, evangelist, teacher, propeta, apostoles. Di ba? Bible ministry, special calling yan no? So, depende na lang kung kayo naniniwala na existing pa ba ang apostol, existing pa ba ang propeta. Existing Di ba? na makita na trabaho, work, hindi Yung function. O function, hindi titulo. Kasi walang title na gano'n Gusto mo, i-ordain kita as propeta. Di ba? I-ordain kita as prophet. Okay yan. Function ko yun. Walang ordination ng prophet. Work, office ko yun, pero hindi title o titulo. Oo nga, wala nga title. Ibig sabihin, pag walang title, no ordination. Hindi kasi pa, Holy Spirit ang nagsabi, fix mo yun, kaloob. Hindi titulo o title. Yung mga ganun. Position sa church. Kaya, apostol. Pero, debate yan, no? Pastor Joey. Debate yan. Kasi pag nakausap mo yan, naniniwala na existing pa rin ang mga apostol ngayon.
Kaya, Mag-lapit kasi kami dito eh. so, kaya nga, is there only one job for me? Yun ba? Isang job, isa lang ba ang trabaho? Actually, merong special na job na para sa iyo. Pero maraming job. Amen. Maraming mga trabaho. Letter A, God has made us with the ability to function in many different realms. The talents, the gifts, and abilities that we possess could find expression in a number of careers. Number of careers. Yan. Kaya, kung anong kakayanan meron ka, kung anong talento meron ka, kung anong gifts, kung anong abilities, di ba? Kaya maraming yumaman sa boses lang. No? Marcelito Pomoy, lalo niyo yun. Di ba? Dalawa yung boses niya, lalaki, babae, no? Sarah Geronimo. Boses lang nagpayaman yan eh. Di ba? Oh. Nora Honor. Nagtitinda lang ng balot yan sa Bicol eh. Ang mga tubig-tubig doon, ano? Mga ice water, ano? Kasi Sa release ng tren. hindi mo na mga bayani sa dito. Pero, di ba? Ano siya ng tubig? Lagi ko alam Kaya, magkakaiba tayong mga tinatawag na talento. Amen? Oh, magkakaiba yung mga gifts. Di ba? At ito ay pwedeng magamit para gumanda buhay. No? Halimbawa si Pempenko. Siya, yun. Sino ba yun? Charish, di ba? Charish. Ganda ng boses. Aisa Segura, di ba? Gaganda ng mga boses, ano? Kaya lang, guminhawa ang buhay, gumanda ang buhay. Nagpa-opera pa. Di ba sino ba yung nagpa-opera ron? Nagpalagay ng kasarian ng lalaki? Ganun ba yun? O ano ba? Walang ano sila. Sino ba yung nagpalagay ng ano, di ba? Merong nag-ano ng kasarian. Oh, yung iba ganun eh. Transgender. Nagpa-transform ng gender. Kaya transgender. The last days. Oh. Like for example, ito, talented ka. Ganda boses mo. Okay, magaling ka sa tumugtog. Ay kung gagamitin mo naman sa pagtugtog doon sa beer house, pwede yun. Pero meron mga ganyan. Meron mga ganyan, lalo na no 80s, 90s ng mga banda. Gumagawa ng banda. Diba? Sumasideline sila sa mga ano. Okay po siguro yung gano'n. Karaoke bar. Event na ano, wedding. O wedding. Siya, in the last days, mas matindi ang sasapitin ng mga taga-kapero kung sinasinapit ng mga taga-Tudoma. Ah. Kasi mas weak yung mga darating ng mga tao sa delivery na Tubig na mainit. mas weak. Hmm. Tulad sa panahon. Ayaw ko niya. Okay, so ayan po. Number of careers. So meron bang ano, yung tawag sa tao ron, yung ano, Jack of all trades, master of none. Ano yun? Ano yung Jack of all trades, master of none? Yung marami kang alam. Marami kang alam. Hindi mo ginagawa. Tapos yung mga... Marami ka alam, hindi mo ginagawa. O, may mga alam ka naman na ginagawa mo, palpak naman sa blind. May mga alam ka na tama, hindi mo naman ginagawa. Yung ba, yun na yung... Pero talukuhan naman. All around.
kami doon kahit isa. Yun. Sobrang daming gusto mong gawin, wala kang natapos or Oo. Like for example, sa ano, sa construction. Wala rin doon kahit hindi sa puro kalokohan yan kasi magaya ko nag-aral ako ng Ayun. sikap ko na yung Marami pagluluto. natapos. Hindi siya pinaguluto. Ah. So natutunan ko na. So nangyari, Hindi mo minaster. Hindi mo minaster. Yun nga. Natutunan mo lang, hindi mo minaster. Oh, kaya nga master of none. Tapos yung pag-shake bishop ng mga yung mga nagdi-deliver bishop ng mga gamot, mga medrek. Tinuruan ako ng pag-shake ng mga papel nila. Natutunan ko naman, pero Oh, hindi mo minaster. kasi nakaupo ka lang sa bishop eh. Gano'n ka lang ng gano'n. So yun ang ibig sabihin, ano, jack of all trades, master of none. Marami kang alam, pero hindi mo siya, wala kang minaster doon. Tinry ko rin magtindahan, wala eh. Wala ka yun. Ano, sinubukan lahat. Diba, marunong ka magkarpentero, marunong ka diba, piyon, mason. Wala akong tinutukan, wala akong inarin kahit isa. Oo, yung kinarir talaga yung ano. Kaya kailangan merong master talaga. Diba? Hindi mo minaster. Ako, kahit wala kang gift of preaching, nag-teach pa rin ako. Oo. Wala kang gift of preaching. Ano ang pinaka-talent mo, Pastor Joey? Wala yung i-Bible. Evangelism? Sa ministry, no? Oo. Sa ano? Sa secular. Halimbawa, sa construction, carpentry, gano'n, o ano, labor lang. Di ba, ano yung master na ano yan na nade-develop, no, sa tagal ng panahon. Di ba? Like for example, alalay ka lang muna bilang piyon ba? Piyon ang tawag doon, yung ano. Oo. Tagatingin ka lang muna. Later on, susubukan mo na ng pahid-pahid. Di ba? Di ba mga ganun eh. Hanggang masanay ka na. Hanggang ginaganon-ganon mo na lang eh. Pero yung iba, parang kontento na eh. No? Tagahalo ng semento. Ganun na. Di ba? Tagahalo na ng semento for life. Alayo mo, di ba? Hindi ka asenso. Hindi ka magiging foreman. Di ba? Magiging foreman. Kasi bago, di ba bago ka maging foreman, dapat alam mo lahat yung mga all around yun. Yun nga. Electrician, mason. Okay, letter B. God wants us to have a job or career that we can love. Yan mahalaga, no? Yung trabaho mo, mahal mo. Amen? Mahirap kasi pag hindi mo mahal ang trabaho mo. Mananawa ka. Mapapagod ka kaagad. Diba? Hindi mo ma-enjoy. Yeah? The truth is that most people do not like their jobs. That is the truth. Marami raw mga tao, hindi nila gusto ang kanilang trabaho. Ibig sabihin, wala yung puso mo dyan. Dahil ayaw mo nga. Number 2, unless we are doing something we enjoy, doing our job, satisfaction, our commitment and our diligence will be very low. Amen? So, maliban na raw, ano, we are doing something we enjoy. Pag hindi mo siya, pag na-enjoy mo, magkakaroon ka ng commitment, tsaka diligence, no? Pero pag hindi mo na-enjoy ang commitment mo at saka yung diligence, very low. So, what are the things that you especially enjoy?
Could any of these things serve as the basis for a career? So hanggang dyan na lang muna tayo. Alas 12 na. Para lalo natin ma-explain na maayos to. Okay, so next week dito po tayo, no, next Saturday. Lesson number 6, choosing your life's work. Amen. Tayo manalangin. Yeah, Pastora Julieta, Sister Julieta. Pwede na maging pastora, no? Yan na muna yun. Natatawag na kita pastora tuloy, ha? Salamat kami, Panginoon, sa aming mga pinag-aralan, sa oras ng Lord, na walang pinag-aralan namin, kalakasan po ng bawat isa din, Panginoon. Bigyan mo lang kami ng wisdom knowledge upang may sabuhay namin lang ang mga pinag-aralan. Ganun din sa aming bisya, Panginoon, patuloy bigyan mo po ng kalakasan, wisdom and knowledge, Panginoon, patuloy ang aming pinag-aralan upang ang lahat ng mga pinag-aralan din sa akin na galing sa iyo ay maging maayos sa kanyang mensahe pagpapahayag sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, salamat din kami sa oras na ito, sa aming pag-iwalay, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, at sa aming marap na sa aming Panginoon bahay, Lord, na maging mapayapa rin po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo rin sila ng pagpapalalo, Panginoon. Makilala ka, Panginoon, paano mo kami binago, Panginoon. Ganun din sila, Lord. Wala po kami kakayahan, Panginoon, ngunit yung pinagkakatiwala namin ang lahat, Panginoon, dahil ikaw ang hindi ka makapangyarihan, mga Panginoon, walang imposible, Panginoon. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya, Lord, ang lahat ng mga bagay na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord. At patuloy na itinataas ka, dinadakila, pinapangaralan sa oras na ito sa pangalan ng Jesus' name we pray. Amen. Amen.